Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi ni Jin Mulon na ang mga kababaihan daw ng Jin family ay hindi nambubugbog ng asawa. At makalipas ang ilang sandali ay pinuntahan na ni Jin Mulon si Shin Lang. "Oh darling, nandito ka na," sambit naman ni Jin Mulon at nagsabing kanina niya pa raw ito hinahanap. Na siya namang ikinagulat ni Shin Lang at napatanong sa kanyang isip na bakit daw ba nagsasalita ng ganito si Mulon, hindi raw ito ganito kalambot makipag-usap sa kanya. Malamang, mayroon dong kung ano rito. Hinawakan naman agad ni Shin Lang ang mga kamay ni Jin Mulon at nagsabing hindi niya raw alam na nakabalik na raw pala ito. Malamang pagod na pagod raw ito sa trabaho niya nitong mga nagdaang araw. Kaya magpahinga na lang daw muna ito. Tinawag na honey si Jin Mulon, at nagsabing nasa kalagitnaan pa raw siya ng kanyang pagbabasa, kaya aalis daw muna siya. Ngunit, bigla siyang hinarangan ni Jin Mulon at nagsabing darling, maglaro daw muna sila. Oh my goodness, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Grabe, napaka-gorgeous daw talaga ni Mulon, tingnan mo raw ang katawan na ito. Laro, sambit niya. Napatingin sa ibabang parte ni Mulon, at napasabi sa kanyang isip na natatakot daw siya na hindi niya na ito magawang ma-handle sa hinaharap. Huli na raw ba para magsimula siyang ipa-workout ito, at sinabi ni Jin Mulon kung ano ang lalaroin nila. Binding, waxing, gulat na sambit naman ni Shin Lang. Tinawag na honey si Mulon, at nagtanong kung anong klaseng laro daw ba ang tinutukoy nito. Sumagot naman si Jin Mulon na ito raw ay isang laro kung saan gagaya sila ng mga hayop at magbabanggaan sila sa isa't isa. Grabe, napaka-strange ng larong ito, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Gusto niya rong makipaglaro kay Mulon sa larong yon, ngunit sinasabi raw ng kutob niya na tumakbo. Kaya umiling-iling siya, tinawag na honey si Mulon, at nagsabing pas daw muna siya. Malapit na rong maghapunan, hindi na raw dapat na maglaro pa sila ng ganoong klaseng laro. Ngunit, biglang tumiyad si Mulon, na siya namang nagpadugo ng husto sa ilong ni Shin Lang. Nag-apoy ang mga mata niya at napasabi sa kanyang isip na since siniseduce daw siya ni Mulon, wala na rong rason na tumanggi pa siya ngayon. At makalipas ang 3 minuto, ay maririnig ang mga sigaw ni Shin Lang. Honey, pakiusap, itigil na raw nila ito. Hindi niya pa raw nasusubukan ang ganito noon, napakasakit na raw ng binti niya. Lumalabas na pinapatungan pala ni Mulon si Shin Lang habang nakasplit ito at makikitang mapupunit na ang bunganga ni Shin Lang. Honey, ang akala niya raw ba ay magbabanggaan sila na parang mga hayop? Oo, sagot naman ni Mulon at nagsabing iyon na raw mismo ang ginagawa nila ngayon, ginagaya daw ni Shin Lang ang isang hayop. Maya-maya pa ay ngumiti si Mulon. Tinawag na darling si Shin Lang, at nagsabing kailangan daw nito ng workout, at since available daw siya ngayon, gusto niya lang daw itong tulungan ng kaunti. Sige, maaari na raw itong magkaroon ng break, sabay tayo. Salamat honey, sambit naman ni Shin Lang. Walang problema, saad naman ni Mulon. Siya raw ang asawa nito, kaya ikinagagalak niya raw na makatulong. At ngayong na-master na raw nito ang mga movements, maaari niya na raw itong gawin ng mag-isa ng 10 beses. Na siya namang ikinagulantang ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na 10 beses pa, papatayin daw ba siya nito? Bakit daw ba napaka-hard ni Mulon sa kanya? Kaya yumukod si Shin Lang sa harap ni Mulon at nagsabing patawad honey, pakiusap, patawarin na raw siya nito. Ano? Sambit naman ni Mulon, bakit daw ito humihingi ng tawad? Wala daw itong nagawang mali. Tinutulungan niya lang daw itong mag-workout. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na kahit na ano pa man daw yon, aakuin niya raw ang buong responsibilidad. Susundin niya raw kung ano ang hihilingin ni Mulon, palagi niya raw itong susundin at i-maintain ang kanyang honor. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sambit naman ni Mulon at sumagot naman si Shin Lang na oo, patawad daw talaga. Sinabi naman ni Mulon na kung ganun, sabihin daw nito sa kanya, paano daw nito nalaman, bakit tinis daw nito si Shangbing tungkol sa bagay na yon. Na siya namang ipinagtaka ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na paano nalaman ang tungkol sa ano, hindi niya raw ito maintindihan, at isa pa, nirereto daw nito si Shangbing sa kanya, kaya bakit daw ito magagalit kung itetis niya si Shangbing?
Mukhang naiintindihan niya na raw. Mukhang umaasta daw ito ng ganito dahil, napatingin uli siya sa ibabang parte ni Mulan, at sumirit ang kanyang dugo mula sa ilong. Seriously, napakaswerte niya raw. Nagtaka naman dito si Mulan at napatanong sa kanyang isip kung bakit daw ba umaasta ng ganito si Xinlang. Oh, hindi raw ba kaya na hindi nito alam ang kanyang sekreto, hindi raw ba ito ang tinutukoy nito nung tinis nito si Xiangbing? Huwag kang mag-alala honey, saad naman ni Xinlang sabay thumbs up at nagsabing hindi niya raw ito hihate dahil dun. Oh shit, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip sabay takip sa kanyang bunganga, lang yan nadulas daw siya. Ah, sambit naman ni Mulan at nagsabing darling, ulitin pa raw nito ng 20 beses ang exercise na yon. At umalangaw-ngaw ang sigaw ni Xinlang na siya namang ikinagulantang ni Mukong. Ano raw ba ang ingay na yon? Iyon daw ba ay si Xinlang, hababalik na lang daw siya mamaya. Pagsapit ng gabi, ay makikitang natutulog na si Xinlang. Pinagmasdan naman ito ni Mulan at napasabi sa kanyang isip na mukhang napagod daw ito ng husto. Well, bagay lang daw ito sa kanya. Mukha raw itong bata habang nakabaluktot ng ganito, bakit daw ba ito natutulog sa ganitong posisyon? Ito raw ba ay dahil sa mga insecurities nito mula pa pagkabata? Well, sambit niya, dahan daw ang yumuko, hinalikan sa pisngi si Xinlang, at umalis na siya. Bumaling naman ng bahagya si Xinlang, iminulat ang kanyang mga mata, ngumisi, bumangon, at tumawa sa kanyang isip. Hindi niya raw inaasahan na ma-earn niya ang sympathy ni Mulan, malamang nakakaramdam daw ito ng guilt sa ginawa nito sa kanya kanina. Hahawala na rong mas magaling pa sa kanya pagdating sa pag-arte. Tumayo siya, ngunit napagtanto niyang masakit daw pala talaga ang likod niya. Nagsuot siya ng mask at nagsabing ngayon, na-figure out niya na raw kung paano aatakehin si Tianheng. Ngunit bago yon, kailangang masiguro niya raw kung gagana ba ang drugs na ginawa niya. Note: ang drugs na hawak ngayon ni Xinlang ay ang mold rye na pinresist niya pagkatapos niyang makipag-usap kay Mukong nung nakaraang araw. Ito raw ay super psychedelic. Hindi man daw ito ganoon ka-pure, ngunit sapat na raw ito. Ngunit still, mayroon pa raw siyang isang mahalagang bagay na kailangang makuha, kailangan niya rong bumisita sa courtyard ni Mulan. Samantala, sa isang private chamber naman ng Xuanwu City ay sinabi ni Tianheng sa City Lord na patay na raw si Xu Wenzhao, ito raw ay pinatay ng gigolo na yon. Alam ko saad naman ng City Lord at idinagdag naman ni Tianheng na kailangan i-implement na raw nila agad ang kanilang plano dahil baka may kung ano na namang mangyari, napakatuso daw ng Xinlang na yon. Ngunit sumagot lang ang City Lord na hindi pa raw ito ang tamang oras at bigla namang pumasok ang isang guard upang mag-report. Sir, sambit nito at nagsabing ang envoy daw na ipinadala ng governor ay papunta na rito. Tinatayang ito raw ay darating sa Xuanwu Court mga bukas ng gabi. At ang Lord Prefect ay pupunta rin daw. Napangisi naman ang City Lord nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na nakahanda na raw ang lahat ngayon. At sinabi niya kay Tianheng na maghanda na raw ito, bukas ng gabi na raw nila isasagawa ang kanilang plano. Okay, ihahanda ko na ang sarili ko ngayon, sambit naman ni Tianheng. At umalis na siya. Xinlang, sambit naman ng City Lord at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw sinasadyang saktan ito. Ang target niya raw noon pa man ay ang count ng Xuanwu, sadyang nagkataon lang daw talaga na naroon ito ngayon. Kung kaya, wag daw siya nitong sisihin kung ito ang una niyang papatayin. Pagsapit ng umaga, sa loob ng Xuanwu Court ay makikitang nag-iensayo si Mulan. Ilang sandali pa ay tumigil na siya, kumuha ng panyo, uminom ng tubig, at napasabi sa kanyang isip na sakto na raw yung ensayong ginawa niya sa araw na ito. Ilang sandali pa ay tumungo na siya sa dressing room. Bingsambit niya at nagtanong kung nakita raw ba nito ang kanyang blue dress. Sumagot naman si Xiangbing na nilabhan niya raw iyon nung nakaraang araw at inilagay niya banda doon. Bakit? Wala daw ba ito doon? At makikita ang reaction ni Mulan nang makita niyang maging ang kanyang underwear ay nawala rin at tila ba mayroon na itong hinala kung ano ang nangyari.
Miss Jin sambit naman ni Xiang Bing at nagtanong kung gusto raw ba nitong ipagtanong niya kung may nakakita sa damit na yon, ngunit sumagot lang si Mulan na di bale na lang daw, baka nawala niya lang daw yon sa military camp na siya namang ikinalito ni Xiang Bing. At pagkatapos magagahan ay hindi malaman ni Mulan kung papaano niya tatanungin si Shin Lang patungkol sa nawawala niyang damit at underwear. Sasabihin niya raw ba dito na pakiusap panatilihin nitong malinis ang kanyang damit at underwear, at kahit na mamantsahan niya pa man ito dahil sa kung ano man ang binabalak nitong gawin dito labhan lang ito ni Shin Lang dahil isusuot niya pa rin ito, pakiusap ingatan nito ang kanyang sarili, paano niya raw ba ito sasabihin kay Shin Lang? Honey, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing nagtrabaho daw ito sa field nung nakaraang 2 araw, malamang pagod na pagod daw ito. Oo sambit naman ni Mulan. Nagtanong naman si Shin Lang kung masakit daw ba ang leeg nito, mahapdi daw ba ang baywang nito, nag-aalala daw talaga siya rito. Perhaps maaari niya raw itong bigyan ng masahe, makakatulong daw ito upang ma-relax siya. Hindi ko alam na marunong ka palang magmasahe saad naman ni Mulan. At sumagot naman si Shin Lang na marami daw siyang kayang gawin. Well, kung ganun salamat darling saad naman ni Mulan sabay hawi sa kanyang buhok. Wow sambit naman ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na napakaganda raw ng leeg ni Mulan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Mulan, at binulungan ang kanyang sarili na kumalma at wag mag-overthink. Sambit naman ni Mulan, napapikit, at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay masarap sa pakiramdam. Bumaba naman si Shin Lang papunta sa likod ni Mulan at nagsabing honey, napaka-tense daw nito. Sinabi naman ni Mulan na hindi niya raw alam kung ano ang binabalak nito, ngunit alam niya raw na napakarumi na ng tumatakbo sa isip ni Shin Lang ngayon. Hindi sambit naman ni Shin Lang at nagsabing sinasabi niya lang daw na ang katawan nito ay tense. Tumingin naman si Mulan kay Shin Lang, tinawag na honey, at nagsabing kung patuloy daw itong magsasalita ng ganito, ipapa-workout niya raw ito uli. Binulungan naman ni Shin Lang ang kanyang sarili na magmasahe lang, at wag provoke ang babaeng ito. Honey, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing wag daw itong masyadong maging hard sa sarili niya, you know, hate niya raw kasi na makita itong napaka-busy. Ngunit, ngumisi lang si Mulan, tinawag na darling si Shin Lang, at nagtanong kung ano raw ba talaga ang kailangan nito sa kanya. Wala sambit naman ni Shin Lang at nagtanong kung bakit daw ba ito ang nasa isip ni Mulan, sadyang feel bad lang daw talaga siya na makita itong nagtatrabaho ng husto. Ngunit sumagot lang si Mulan na darling, sinabi raw sa kanya kahapon ng kanyang ama pagbalik niya, sinabi raw nito sa kanya na wag itong hayaang lumabas. Nag-aalala daw ang kanyang ama na baka masaktan si Shin Lang kapag lumabas ito. Kaya kung gusto raw nitong humingi ng tulong sa kanya patungkol doon, ngunit hindi pa man natatapos bigkasin ni Mulan ang mga susunod na mga kataga ay agad nang bumitaw si Shin Lang sa kanya, tumakbo palabas, at nagsabing may naalala daw siya, may gagawin pa raw pala siya kaya bye daw muna. Napasabi naman si Mulan sa kanyang isip na napaka-rude daw nito, paano daw siya nito nagawang iwanan ng ganun-ganun lang dahil lang sa hindi niya magawang i-grant ang gusto nito. Hindi raw siya makapaniwala na talagang ginawa ito ni Shin Lang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay pumunta si Shin Lang sa living room ng Jin family at ang countess naman ang kanyang minasahe. Magaling ka palang magmasahe lang saad naman ng countess. Mother-in-law, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing kailangang gamitin niya raw ang facial mask na ito araw-araw sa loob ng 15 minuto. Kailangang panatilihin daw nito na moisturized ang kanyang balat at protektahan ito mula sa araw. Gumawa daw siya ng 10 facial mask, at ibinigay niya raw dito ang 6. Sinabi naman ng countess na paano naman daw yung iba, binigay niya raw ba ito kay Mulan, hindi sagot naman ni Shin Lang at nagsabing ginamit niya raw ito sa kanyang sarili. Well, sambit naman ng countess ngunit agad na dumugtong si Shin Lang na sa ngayon, mukha na raw silang magkapatid ni Mulan ngunit, maaaring hindi na raw ganoon ang magiging sitwasyon pagkalipas ng 10 taon. Sinabi naman ng countess na ano raw ba ang ibig sabihin ni Shin Lang, tatanda raw ba siya ng mabilis pagkalipas ng 10 taon. Hindi sagot naman ni Shin Lang at nagsabing maaaring maging mas magmumukhang bata pa raw ito kay Mulan pagkalipas ng 10 taon.
At, maaaring matalo pa raw nito ang panahon at maging mas maganda pa kumpara kay Mulan. Hahasambit naman ng Countess at nagsabing iyon daw ay napaka-sweet, may kailangan ito sa kanya hindi raw ba? Well, mother-in-law, parang ganoon na nga. Kailangan niya rong lumabas para sa isang bagay ngunit, grounded daw siya sa kanyang father-in-law. Tumayo naman agad ang Countess nang marinig ito at nagsabing kung ganon, sige kakausapin niya raw ang father-in-law nito at makikitang napangisi si Xinlang. At makalipas ang 15 minuto, ay sinabi ni Jin Zong kay Xinlang na malaya na raw ito ngayon. Yes, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Note: mayroong bagong situation na nabubuo sa loob ng Jin family ngayon na hindi nare-realize ng iba. Si Xinlang ay sumusunod kay Mulan, na sumusunod naman sa Count at ang Count ay sumusunod naman sa Countess, habang ang Countess naman ay nakikinig kay Xinlang. Samantala, si Jin Mukong naman ay itsapwera. Ito ay nasa pinakamababang posisyon, na kung saan, kahit alin sa apat ay maaari lang siyang batok-batukan. At makalipas ang ilang sandali, ay pumunta si Xinlang kay Jin Hui at nagbato ng ilang mga tanong bago umalis sa Jin family. At pagkatapos nun ay umalis na siya nang hindi alam ng iba. Si Xinlang ay hindi pumunta sa kanilang bahay pagkatapos niyang umalis sa Jin family. Sa halip, ito ay pumunta sa isang masukal na kagubatan. At dito ay inilabas ni Xinlang ang damit ni Mulan at napasabi sa kanyang isip na ang mga rules daw ay nakatakdang masira, kailangan mo rong magsakripisyo upang makabukas ng gate patungo sa bagong mundo. Ito raw ay isa lamang female gown, ano raw ba ang big deal dito? Maaari niya raw itong maisuot, kailangan niya rong gawin ito upang matalo si Tianheng at Liu Huyan. Samantala, sa kabilang dako naman ay makikitang tumutungo ang ama ni Dasha sa Black Clothes Gang. At ang pangalan pala nito ay Song Yi. Ang half-brother kasi ni Dasha ay naging inutil dahil sa ginawa ni Xinlang. Gusto niyang maghiganti ngunit pinigilan siya ng village head. Hindi sila natatakot sa family ni Xinlang ngunit, ayaw nilang manggahas na kalabanan ang Jin family. Kung kaya, ito ay pumunta kay Tianheng. Dinala mo ba ang iyong witness? Tanong naman ni Tianheng. Sumagot naman si Song Yi na nakausap niya na raw ang kanyang asawa at ang mga tao na nakakita sa pag-barge in ni Xinlang sa kanyang bahay sa Xuanwu City. Ganun pa man, hindi pa rin daw siya sigurado na maipapanalo niya ang case na ito. Siyempre, after all, si Xinlang daw ay nasa ilalim na ng proteksyon ng Jin family ngayon. Sinabi naman ni Tianheng na ang batas daw ay mag-prevail sa lahat. Plus, si Xinlang daw ay isa lamang son-in-law ng Jin family, kaya magbabayad daw ito sa ginawa niya. At, tiyak na makukuha daw nito ang hustisya since dinala na raw nito ang lahat ng kanyang mga witnesses dito. Dahil, maaari dong magsanhi ng mas uprising kung susubukang protektahan ng Count of Xuanwu ang isang mamamatay tao. Na siya namang ikinagulat ni Song Yi at nagsabing ngunit disable lang daw nito ang kanyang anak, hindi raw ito pinatay ni Xinlang. Sinabi naman ni Tianheng na iyon daw ay isa lamang minor crime, kailangang mayroon dong mamatay. Makukuha lang daw nila ang kamatayan ni Xinlang kung may napatay ito. At, lumipat ang eksena sa bahay ng stepmother ni Dasha sa Xuanwu City. At dito ay napatanong siya sa kanyang sarili kung ano na raw ba ngayon, ang Song family daw ay hindi na magkakaroon ng offspring. Ayon sa doktor, wala na raw silang magagawa ngayon. Damn Xinlang, paano raw ito naging ganito ka-brutal? Ininom niya ang tubig na nasa kanyang baso, ngunit nagtaka siya sa lasa. Bakit ganito raw ito? Bakit bigla na lang daw siyang nakakaramdam ng antok, hindi naman daw siya lasing, at makikitang nakatulog siya. Ilang sandali pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata, at nagulat siya sa kanyang nakita. Teka lang, ano raw ba ito? Nang biglang lumataw si Xinlang na siya namang ikinagulantang ni Mrs. Song at napatanong kung sino raw ba ito. You evil woman, sambit naman ni Xinlang at nagsabing ang pangahas naman daw nitong saktan ang kanyang dummy, go to hell, at pasigaw naman na napatanong si Mrs. Song kung ito raw ba ay ang biological mother ni Dasha. Nagcast ng apoy si Xinlang, inihagis kay Mrs. Song, at makikitang napakover ito sa kanyang mukha. Teka lang,
Nasusunog daw siya, bakit ayaw daw nitong maapula, ito raw ay isang multo. Kumuha siya ng tubig, ibinuhos, ngunit mas lalo lang tumindi ang apoy. Ano? Bakit? Oh my, ano raw ba ito? Ito raw ay isang multo. Pakiusap, wag daw siya nitong patayin, hindi niya raw sinaktan ang anak nito, hindi niya raw sinaktan si Dasha. Dahan-dahan namang inextend ni Shin lang ang kanyang kamay patungo sa nag-aapoy na braso ni Mrs. Song, hinawakan, at naapula ang apoy. Yumukod naman agad dito si Mrs. Song at nagpasalamat. Salamat daw sa pag-spare nito sa buhay niya. Alam niya raw na mali siya, at, ngunit biglang nagsalita si Shin lang at nagsabing ang anak niya raw ay blessed, ligtas daw ito. Ngunit, ang anak daw ni Mrs. Song, ito raw ay namatay. Na siya namang labis na ipinagtaka ni Mrs. Song. Hindi raw namatay ang anak niya, na-injured lang daw ito. Na-injured, sambit naman ni Shin lang at nagsabing soon, babalik daw dito ang asawa niya na si Song Yi at ipapaalam ang kamatayan ng kanyang anak na si Song Chong. At bukod pa doon, sasabihin din daw nito na pinatay ito sa bagbog ni Shin lang, sinipa ito sa groin, na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. At pagkatapos nun, pupunta daw si Song Yi sa Xuanwu Court upang i-identify bilang killer si Shin lang. Ganun pa man, hindi raw si Shin lang ang pumatay sa anak nito, kundi ang kanyang asawa mismo na si Song Yi at si Tian Heng. Na siya namang nagpabaliw kay Mrs. Song. Hindi pa raw patay ang anak niya, buhay pa raw ito. Ngunit biglang sinundot ni Shin lang ang acupoint na nasa kanyang dibdib na siyang naging dahilan upang hindi makagalaw si Mrs. Song. Teka lang, ano raw ba ang nangyayari? Bakit hindi raw siya makagalaw? Ano raw ba ang ginawa ng multo na ito sa kanya? Sinabi naman ni Shin lang na kung gagalaw pa raw ito, papatayin niya na raw ito. Kaya makinig daw ito ng maigi sa sasabihin niya upang spare niya ang buhay nito. Sige makikinig ako sa kung ano ang sasabihin mo saad naman ni Mrs. Song. At sinabi ng ating bida na si Shin lang daw ang nagligtas sa kanyang anak na si Dasha. Ganun pa man, mamayang gabi, pupunta raw dito si Tian Heng upang utusan si Mrs. Song na frame up si Shin lang sa harap ng ilang mga officials. Kung kaya, ang gusto niya rong gawin nito, ay sundin ang ipapagawa sa kanya ni Tian Heng. Ngunit pagdating daw nito doon sa Xuanwu Court, sa harap ng mga officials na nandoon, baguhin daw nito ang kanyang testimony at sabihin na ang asawa nito na si Song Yi ang sumipa sa kanyang anak na siyang naging sanhi ng injury nito dahil mayroon itong nagawang shameful na bagay. At pagkatapos nun, ay ituro daw nito si Tian Heng, at sabihing inaakusahan lang nito si Shin lang, inaakusahan lang nito na si Shin lang ang pumatay sa kanyang anak. Ang lahat ay frame up lang at si Tian Heng ang may pakana. Hindi ko maaaring gawin yun, sagot naman ni Mrs. Song. Dahil kung gagawin niya raw yun, tiyak na papatayin daw siya ni Tian Heng. Ngunit, biglang nag-agzod ng apoy ang ating bida, itinoon papunta kay Mrs. Song, at nagsabing kung si Shin lang daw ang frame up nito, kakalagkarin niya raw ito papunta sa impyerno at pagpupunit-punatin. Gusto raw ba iyon ni Mrs. Song? Hindi takot namang sambit ni Mrs. Song. At nawala na ang apoy. Sinabi naman ni Shin lang na kung ganun, gawin daw nito ang sinabi niya. At wag daw itong mag-alala, dahil ito ay poprotektahan ng Jin family kapag ginawa niya yon. At kapag namatay na si Tian Heng, ay maaari na itong makauwi. At bibigyan niya raw ito ng reward na 300 gold coins. Magagamit niya raw ito upang mag-asawa uli at magkaroon ng mas magandang buhay, higit pa sa buhay na mayroon siya ngayon. May ibinaon daw siyang 30 gold coins sa ilalim ng kama nito, at pagkatapos nitong may turo si Tian Heng, makakatanggap daw ito uli ng dagdag na 300 gold coins at ibabaon niya rin daw ito sa ilalim ng kama. Buhay o kamatayan, nasa kanya na raw kung ano ang pipiliin niya at dahan-daang naglaho si Shin lang. At ilang sandali pa ay napahawak si Mrs. Song sa kanyang ulo. Ang sakit daw ng ulo niya. Ano raw ba yon? Iyon daw ba ay isa lamang panaginip? Ngunit, nagulat siya nang makita niya ang kanyang braso. Nasunog daw ito, mukhang talagang totoo raw yung nangyari ngayon lang,
iyon daw ay hindi isang panaginip. At, naalala niya ang mga gold coins na ibinaon daw sa ilalim ng kanyang kama. Kaya hinukay niya ito, at nagulat siya nang makita niya ang mga gold coins na balot ng bloke ng yelo. Paano? Paano raw ito naging posible? Paano raw magkakaroon ng ganitong yelo sa napakainit na araw na ito? So, mukhang ang babaeng iyon daw pala talaga ay isang multo. At sinabi niya na Miss Ghost, pipiliin niya raw ang buhay, susundin niya raw ang sinabi nito. Yumukod siya, at ilang sandali pa ay nagulat siya nang makita niyang dahan-daang natutunaw ang yelo. Ha? Mukhang ito na raw ang response mula sa multo, salamat daw Miss Ghost. At lumipat ang eksena sa isang lugar sa Xuanwu City, ngunit agad namang humawi papunta sa kinaroroonan ni Xinlang. At dito ay makikitang hinuhubad niya na ang suot niya at napasabi sa kanyang isip na ang white phosphorus daw na ginamit niya para sa apoy, ang saltpeter ice, at ang silver needle na ibinaon niya sa dibdib ni Mrs. Song, though iyon daw ay hindi ganoon ka-perfect. Ngunit ganun pa man, nahulog pa rin daw ang babaeng yun sa hypnotic state kaya sa tingin niya mapapapaniwala niya raw yun. Haha napaka-amazing niya raw, at ang cross-dressing daw ay isang napaka-unique na experience. Para sa isang perfect na lalaki na tulad niya, kahit sa kasuotan ng mga babae, napaka-perfect niya pa rin daw. Maaari daw siyang maging drag queen, maybe maaari niya raw itong gawin ng madalas. Teka lang, hindi raw maaaring makapag-iwan siya ng bakas, kaya sinunog niya ang damit ni Mulan. Mapapansin daw ba kaya ni Mulan ang pagkawala ng damit niya? Paano raw kung mapansin nito? Ha? Hindi raw maaaring sabihin niya kay Mulan na kinuha niya ang damit at underwear nito, nag-iwan ng kung anong katas dito, at sinunog gaya ng ginagawa ng ibang mga lalaki sa underwear ng mga babae. Ngunit, malamang hindi raw ito mapapansin ni Mulan since marami naman daw itong mga damit. At kahit na mapansin niya pa ito, hindi naman daw siguro nito malalaman na ninakaw niya ito. At lumipat ang eksena sa loob ng Black Clothes Gang kung saan umiiyak si Song Yi habang karga-karga ang patay na katawan ng kanyang anak na si Song Chong. Bakit? Bakit? Saad niya? Sinabi naman ni Tianheng na sa tingin daw ba nito ang pagsipa at pag-injure sa isang innocent young man ay mas malaking krimen, o ang sipain at patayin ito sa bugbog. Ang murder daw ay punishable by death at wala rong exempted dito. Lumapit naman ang isang member at nagsabing malapit na rong dumating ang envoy ng Lord Governor. At ang daughter at ang son ng Count of Xuanwu daw ang maglilid sa cavalry upang salubungin ang envoy ng Lord Governor from miles away. Nagtanong naman si Tianheng kung sasama daw ba ang Lord Prefect sa envoy ng Lord Governor. Oo sagot naman ng member. Napahampas naman sa kanyang upuan si Tianheng nang marinig ito at nagsabing kung ganun nakahanda na raw ang lahat, katapusan na raw ni Xinlang. Sinabi naman ng member na ang taong iyon daw ay isang rat kahit na nasa poder na ito ngayon ng Jin family. Oo sambit naman ni Tianheng at nagsabing ang kamatayan daw ni Xinlang ay isa lamang side benefit. Ang pabagsakin ng Jin family, iyon daw ay ang kanilang goal. Kapag nadakip na raw si Xinlang, ay tatalian daw nila ang mga paa ng family nito, tutusukan ang mga collarbones nila, at itatapon ang mga ito sa mines upang mamatay. Sinabi naman ni Tianheng kay Song Yi na umalis na raw ito, kunin na raw nito ang kanyang asawa. Pagsuotin niya ito ng morning clothes, kailangang magmukha daw itong kaawa-awa. Gagamitin daw nila ito upang i-identify bilang killer si Xinlang, tanging ito lang daw ang kukunin nila bilang witness. Kailangan daw nilang maghanda ng isang magandang palabas pagdating ng Lord Prefect. Ngunit, umiyak lang si Song Yi at hindi umimik. Sinabi naman ni Tianheng na wag daw itong mag-alala, magkakaroon pa raw ito ng mga anak sa hinaharap. At kapag napatay na nila si Xinlang, gagawin niya raw itong mayor ng Hanshui Town. Inilapag naman ni Song Yi sa sahig ang kanyang anak, at nagpasalamat kay Tianheng. At makalipas ang ilang sandali, ay pinuntahan niya ang kanyang asawa. Dito ay mangiyak-ngiyak niyang sinabi na mayroon dong bad news, ang kanilang anak na si Song Chong ay namatay sa kanyang injuries. Na siya namang nagpaiyak kay Mrs. Song, mukhang totoo daw yung mga sinabi sa kanya ng multo. Dinagdag pa ni Song Yi na pinatay daw ni Xinlang ang kanilang anak,
kailangan daw nilang tumayo at ipaghiganti ang sinapit nito. Oo, emosyonal na sambit naman ni Mrs. Song at nagsabing kailangan daw nilang ipaghiganti ang kanyang anak, ang mga murderers daw ay kailangang magbayad ng buhay. Sinabi naman ni Song Yi na magbihis daw ito sa kanyang morning dress, di bale na lang daw hindi na raw nito kailangan pang magpalit. Umalis na raw sila, ang envoy daw ng Lord Governor at ang Lord Prefect ay tatayo para sa kanila. At pagkatapos na ma-verify ni Tianheng ang mga testimonies, tinipon nito ang mga members ng Black Clothes Gang at dinala ang bangkay ni Song Chong papunta sa Xuanwu Court. At sumigaw ang mga ito na ang murderers ay kailangang magbayad gamit ang buhay nila, kailangang magbayad ni Xin lang. Sa sandaling ito, ay pinili ni Tianheng na magsanhi ng gulo sa Xuanwu Court dahil sa ang count ng Xuanwu ay makakatanggap ng dalawang mahahalagang personalidad ngayong araw. Ang isa ay ang envoy ng Lord Governor na nagmula pa sa Tiannan Province, si Yan Wuji. Ang taong ito ay ang aide ni Governor Zurong. Habang ang isa naman ay ang prefect ng Nujiang Prefecture ng Tiannan Province, si Zhang Chong. At upang magpakita ng paggalang sa dalawang ito, ang count ng Xuanwu ay personal na nagled ng 200 cavalries upang i-welcome ang mga ito. Greetings Count of Xuanwu, sambit naman ni Yan Wuji. Si Yan Wuji ay ang personal aide ng Lord Governor Zurong, at ito rin ay third place sa Civil Service Examination. Ito ay puwersahang pinaalis sa officialdom dahil sa isang incident. At magmula doon ay nag-establish siya ng paaralan, nagturo sa loob ng 10 taon, at naging napakatanyag sa buong Yu State. At iyon ang dahilan kung bakit nakuha nito ang interest ni Governor Zurong. 3 beses na binisita ni Governor Zurong si Yan Wuji upang maging aide niya lang ito. Greetings Count of Xuanwu, sambit naman ni Prefect Zhang Chong. Note, si Zhang Chong ay ang ama ni Zhang Jin, at ang prefect ng Nujiang Prefecture. Ang taong ito ay nagtataglay ng parehong literary at military talent. Siya ay nagsisilbing lord sa 5 city at mayroong malalim na qualifications, remarkable na achievements, at isang taong napakatanyag. 3 taon na ang nakararaan, nung siya pa ay ang lord ng Wangya City sa Dongjiang Prefecture, ito ay nagkaroon ng matinding contributions sa mga bagong batas ng Yu State. Sa panahong iyon, ang Count of Dongjiang ay ang umuuko pa sa Dongjiang Prefecture at ang nagpapatakbo dito sa napakalabong paraan. At ang Dongjiang Court na matatagpuan sa Wangya City, ay naging kilala rin bilang death zone para sa officialdom. Ang bagong policy ay napakahirap na i-implement sa Wangya City. Ngunit si Zhang Chong, nagawa nitong ma-corner ang Count of Dongjiang sa loob lang ng 5 taon. Ang domineering na Count of Dongjiang ay niled ang kanyang army upang atakehin si Zhang Chong, ngunit, tinalo pa rin ito ni Zhang Chong sa kabila ng pagiging outnumbered nila. At magmula nun, ang Count of Dongjiang ay naging napakahina na at si Zhang Chong naman ay pumunta sa ibang lugar upang magpahinga ng 3 taon. At sa panahong kasalukuyan, siya ay ipinadala sa Nujiang Prefecture upang maging prefect at mag-promote ng mga bagong policy, na ang goal ay ang pabagsakin ang Count of Xuanwu. At, lumipat ang eksena sa banquet hall ng Xuanwu Court. Napasabi naman si Xin lang sa kanyang isip na ang conversation daw ng mga mahahalagang tao ay ongoing pa rin. Hindi pa raw dumating ang time niya, kaya tititig na lang daw muna siya kay Mulan, ito raw ay ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay nagsalita si Yan Wuji at nagsabing Count of Xuanwu, magda-20 taon na raw. Pinadala raw siya ng Lord Governor dito upang magtanong kung ano raw ba ang mga plano nito patungkol sa Jinshan Island dispute. Ang Lord Governor daw ay mag-agalak na makatulong sa problemang ito kung hahayaan ito ng Count of Xuanwu. At makikita ang sari-saring reaction. Napasabi naman si Xin lang sa kanyang isip na ito raw ay patungkol sa Jinshan Island, nabanggit na raw ni Mulan sa kanya ang tungkol dito 2 araw na ang nakararaan. Note: ang Jinshan Island dispute ay nag-originate pa 100 taon na ang nakakaraan nung ang count ng Jinhai na nagmula sa north at ang count ng Xuanwu ay parehong kini-claim na kanila ang Jinshan Island. Kung ito ay isa lamang ordinaryong island madali lang sana itong mareresolba. Ganun pa man, ang Jinshan Island ay nagtataglay ng high quality na mga iron ores at iba pang mga minerals na kagaya nito.
At kapag ito ay nakuha ng Count of Xuanwo, ang kanilang annual income ay mas tataas pa ng at least 30%. Kung kaya, ang dalawang family ay paulit-ulit na pinag-aagawan ito at umabot pa sa punto na nag-resort sila sa bloody conflict. Kaya sa bandang huli, ang dating emperor ay nagbigay ng decree na bawat 20 taon, ang dalawang panig ay magkakaroon ng competition sa larangan ng literacy at military. At ang sino mang manalo, ay siyang uukupa sa Jinshan Island sa susunod na 20 taon. Sa kasamaang palad, ang Count of Xuanwo ay natalo 20 taon na ang nakararaan at nag-suffer ng huge loss. Nagtanong naman si Count Jinzhou kay Yan Wuji kung ano raw ba ang nasa isip ng governor. Sumagot naman si Yan Wuji na mas maigi raw na i-prioritize nila ang kapayapaan at hatiin sa dalawa ang Jinshan Island. Kung saan ang North ay mapupunta sa Count of Jinhai at ang South naman ay mapupunta sa Count of Xuanwo. Ano raw ba sa tingin ni Count Jinzhou? What the hell, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Ni ano raw ba ang iniisip ng governor? Ang lahat daw ng mga main resources ng Jinshan Island ay nasa North habang ang nasa South naman ay tanging saline alkali soil at buhangin lang ang mayroon. Father-in-law, kaya pa raw ba nitong kontrolin ang kanyang galit, at makikitang ikinumpas ng Count ang kanyang sarili, nag-exude ng pekeng ngiti, iniangat ang kanyang baso, at nakipag-cheers sa lahat. Napasabi naman si Yan Wuji sa kanyang isip na naipaabot niya na raw ang intensyon ng Lord Governor. At para daw sa dalawang families na pinaglalabanan ang Jinshan Island, wala raw siyang pakialam sa kanila. Kung mas lalo rong tumindi ang tensyon sa pagitan nila, mas mabuti, wala raw siyang paki sa kanila. Nang biglang, maririnig ang boses ng mga Black Clothes Gang sa labas ng court na nagsasabing, ang murderer ay kailangan magbayad gamit ang kanyang sariling buhay, kailangang magbayad ni Shin lang. Paulit-ulit itong inulit-ulit na banggitin ng Black Clothes Gang na siya namang kumuha sa atensyon ng lahat. Sa wakas sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Muntik na raw siyang makatulog kakahintay at mapapansin namang napatingin si Mokong kay Shin lang. Ngunit, makikitang walang nag-react, at mapapansin naman ang pagkainis ng Count habang patuloy na nag-iingay ang mga Black Clothes Gang sa labas. Oh no, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip at nagsabing wala rong stupid enough dito upang kagatin ang bait. Hindi raw magsisimula ang palabas kapag kaganito, magagawa niya lang daw ito kung, Shin lang sambit naman ni Mokong at nagsabing sa tingin niya raw mayroong tumatawag sa kanya sa labas. Good job Mokong sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Sinabi naman ng City Lord na narinig niya rin daw ang commotion na yon, at inutusan niya ang isa sa kanyang guard na alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Ilang sandali pa ay nag-report si Jin Cheng na mayroon dong dumagsang libo-libong mga tao sa labas ng Xuanwo Court. Na siya namang ikinainis kuno ng City Lord. Ang lakas naman daw ng loob nilang lusubin ang Xuanwo Court, binabalak daw ba ng mga yun na mag-rebel, sino raw ba ang naglilid sa mga yon? Sumagot naman ang guard ng City Lord na ang naglilid daw ay si Song Yi ng Maple Leaf Village. Sinasabi raw nito na pinatay ni Shin lang sa sipa ang kanyang anak nang walang dahilan. Dala-dala daw nito ngayon ang bangkay ng kanyang anak at nagde-demand na i-handover ng Count of Xuanwo si Shin lang. Namatay ang anak ni Song Yi, pagtataka naman ng Count sa kanyang isip. Ngunit sinabi raw sa kanya ni Jin Zong na ang batang yon ay wala sa panganib at binigyan niya pa raw ito ng pera pampagamot. Hindi raw ba kaya na, ang mga tao raw na ito ay talagang napaka-vicious. Pinipuwersa daw ng mga ito na i-handover niya si Shin lang, or else magsasuffer silang lahat. Nang biglang, kinurot siya sa tagiliran ng Countess at nagsabing hindi niya raw ito mapapatawad kapag ini-handover niya si Shin lang. Rest assured magtiwala ka sa iyong husband saad naman ni Count Jinzhou, tumayo, at nag-utos na papasukin daw nila ang mga yon. Maya-maya pa ay pumasok na si Tianheng at Song Yi dala-dala ang isang kabaong at kasama din nila si Mrs. Song at iba pa. Binuksan ni Tianheng ang kabaong at sumigaw naman si Song Yi na Shin lang, ito raw ay isang murderer, pinatay daw nito ang kanyang anak. Sumigaw naman ang City Lord at nagsabing ang pangahas naman daw nitong magsanhi ng disturbance dito. Yumukod naman si Song Yi sa harap ng City Lord at nagsabing Lordship,
pakiusap tulungan daw siya nito. Anong nangyari, sabihin mo sa akin ang detalye, sambit naman ng City Lord. Mangiyak-ngiyak namang ikinwento ni Song Yi na noon, nung hindi pa raw naikasal si Shin Lang sa Jin family, ito raw ay isa lamang ordinaryong tao na nagmula sa Maple Leaf Village. Ito raw ay isang anti-social mula pa pagkabata at mayroon daw itong poor relationships sa mga tao, lalong-lalo na sa anak niya na si Song Chong. Ganun pa man, pagkatapos nitong maging member ng Jin family, bumalik daw ito sa kanilang village at ipinagyabang ang kanyang kapangyarihan. Binugbog daw nito ang kanyang anak sa harap niya at sinipa sa vital area nito. At nung dalhin niya ang anak niya upang ipagamot, huli na raw ang lahat. Pinatay daw sa bagbog ni Shin Lang ang kanyang anak, ito raw ay isang halimaw. Pinunit niya ang damit ni Song Chong upang ipakita ang mga pasa nito at nagsabing, "Your lordships, pakiusap tingnan daw nila ito." Si Shin Lang daw ay napaka-ruthless, pinatay daw nito ang kanyang anak dahil lang sa isang stupid dispute. Pakiusap, tulungan daw siya ng mga ito. Tumayo naman si Jin Mulan at nagtanong kung kailan pa raw ba namatay ang anak nito. Sumagot naman si Song Yi na ito raw ay binugbog ni Shin Lang at namatay sa parehong gabi nung araw na yon. Sinabi naman ni Mulan na kung ganun bakit hindi raw ito agad pumunta rito upang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak, bakit ngayon lang daw ito pumunta. Sumagot naman si Song Yi na natakot daw siya. Gustong-gusto niya rong pumunta rito agad, ngunit mayroon dong isang individual na lumapit sa kanya. Kiniklaim daw ng taong ito na siya ay isang trusted subordinate ng Count of Xuanwu. Binigyan daw siya nito ng malaking pera, at binantaan na papatayin ang kanyang buong pamilya kung sasabihin niya ang totoo. Sinabi din daw nito na huwag mag-alala dahil magkakaroon pa siya ng mga anak sa hinaharap, at makikitang nanginginig na sa galit ang Count at napatanong sa kanyang isip kung masyado raw ba siyang naging cautious sa mga nagdaang taon, kung kaya iniisip na ng mga tao na ang Jin family ay hindi na dapat katakutan. Song Yi sambit naman ng City Lord at nagsabing paulit-ulit daw nitong sinasabi na pinatay ni Shin Lang ang kanyang anak, ngunit mayroon daw ba itong ebidensya? Sinabi naman ni Song Yi na mayroon daw siyang mga witnesses. Nung araw daw na pumasok si Shin Lang sa bahay niya, ay marami rong nakakita. Sumigaw naman agad ang City Lord na dalhin daw nito ngayon din ang mga witnesses. At maya-maya pa ay pumasok na nga ang mga ito. Sinabi ng isa na nakita niya raw ang pagpasok ni Shin Lang sa bahay ni Song Yi, maaari niya raw itong matestify. Sinabi naman ng isa pa na narinig niya raw ang labanan at ingay na nagmumula sa loob ng bahay ni Song Yi pagpasok ni Shin Lang, maaari niya rin daw itong i-testify. Mr. Shin sambit naman ng City Lord at nagtanong kung ano raw ba ang masasabi nito. Sumagot naman si Shin Lang na oo, totoo raw na pumasok siya sa bahay ni Song Yi ngunit, wala raw siyang sino mang binugbog doon. Pumunta lang daw siya upang magbigay ng pera. Si Dasha daw ay kanyang matalik na kaibigan, kaya pinakiusapan niya raw si Mrs. Song na siguruhing makakakain ng maayos si Dasha araw-araw. Sinungaling kasigaw naman ni Song Yi. Napakalinaw daw na pinatay nito sa sipa ang kanyang anak na si Song Chong, nakita niya raw mismo ito at ng kanyang asawa. Makakatestify daw ang kanyang asawa patungkol dito. At, makikitang napunta ang mata ng lahat kay Mrs. Song. Mrs. Song saad naman ng City Lord at nagtanong kung sigurado daw ba talaga ito na nakita niya ito. Oo, nakita ko, sambit naman ni Mrs. Song na siya namang naging dahilan upang mapangisi si Tianheng. Yumukod naman agad si Song Yi at sumigaw na lordship, pakiusap tulungan daw sila nitong makamtan ang hustisya. Inalalayan naman ni Tianheng si Song Yi, at sumigaw na ayon daw sa batas ng Yu State, ang sino mang makapatay ay kailangang magbayad din gamit ang kanilang sariling buhay. At maging ang prince daw mismo ay hindi exempted sa batas na ito. Kung kaya, paano pa raw kaya si Shin Lang na isa lamang hamak na son-in-law ng Count of Xuanwu. Kaya pakiusap maging patas daw ang City Lord at tulungan silang makamtan ang hustisya. At maririnig uli ang mga chant ng mga members ng Black Clothes Gang sa labas na ang isang murderer ay kailangan magbayad gamit ang sarili niyang buhay. At ilang sandali pa ay sinabi ng City Lord sa Count of Xuanwu na ayon daw sa batas, talaga rong ang sino mang makapatay ay kailangang magbayad gamit ang kanyang sariling buhay.
Kung kaya, baka naman daw maaaring e-turnover nito sa kanya si Shin Lang upang mas maimbestigahan pa ng maayos ang tungkol sa kasong ito. Napasabi naman ang Count sa kanyang isip na kung makukuha daw ng mga ito si Shin Lang, hindi raw ba't mas lalo lang na mamanipulahin ng mga ito ang lahat. Shin Lang, sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Kahit gaano pa raw ito katuso, mayroon daw silang mga witnesses at ebidensya laban sa kanya. Ano raw ba ang plano nito upang mabaligtad ang sitwasyon na ito? Hahakatapusan na raw nito. Ngunit, biglang tumayo si Mrs. Song, nagsalita, at sumigaw na oo personal niya rong na witness, nasaksihan niya raw ng personal ang ginawang pambubugbog ng kanyang asawa na si Song Yi sa kanyang anak na si Song Chong. Ganun pa man, hindi raw ganoon kaseryoso ang injury ni Song Chong, at ipinadala niya raw ito sa Xuanwo City upang ipagamot. At, inakala niya raw na makaka-recover na ito sa lalong madaling panahon. Subalit, pagkatapos daw na bumisita ni Tianheng ay bigla na lang dong namatay ang kanyang anak sa pinaka-tragic na paraan. Hindi naman makapaniwala si Song Yi nang marinig ito, napasando sa sahig, nagulantang din si Tianheng at ang City Lord, at napasabi sa kanilang isip na Song Yi, bakit daw ba bigla na lang nagbago ang testimony ng asawa nito? Oo nga bakit sambit naman ni Song Yi sa kanyang isip. Pinandilatan naman ni Mrs. Song si Tianheng, at napasabi naman si Tianheng sa kanyang isip na Shin Lang, malamang kagagawan daw ito ni Shin Lang. Conspiracy? Oo malamang ganoon nga, kailangang makaalis na raw siya rito ngayon din. Ngunit hindi, malamang huli na ang lahat. Once na makakagat na raw ang pretty boy na ito sa kanyang prey, hindi niya na raw ito bibitawan. Sambit naman ng City Lord at nagsabing Mrs. Song, masyado raw ba itong naging malungkot kaya nagsasalita na ito ng nonsense ngayon? Oo napakalungkot mo wala ka na sa iyong tamang pag-iisip sambit naman ni Song Yi kay Mrs. Song. Nakita nito kung paano pinatay sa sipa ni Shin Lang ang kanilang anak hindi raw ba, bakit binabago daw nito ang istorya ngayon? Ngunit sinabi lang ni Mrs. Song na ito raw ay si Song Yi. Nakita raw ng kanyang sariling mga mata kung paano nito sinipa si Song Chong sa kanyang lower body. Pumunta lang daw si Shin Lang upang magbigay ng pera, dahil natatakot daw ito na hindi makakain ng maayos si Dasha. Na siya namang nagpa-atras kay Song Yi. Ano raw ba ang nangyari kay Mrs. So? Binigyan daw ba ito ng pera ni Shin Lang, o binantaan ito ni Shin Lang? Mrs. Song sigaw naman ng City Lord at nagsabing marami rong mga gentleman ang narito, kaya kung magbibitaw pa raw ito ng mga false testimonies, haharap daw ito sa seryosong consequences. At bukod pa dun, si Song Chong daw ay ang pinakamamahal na anak nito, kaya bakit naman daw ito sisipain ni Song Yi sa kanyang lower body? Sumagot naman si Mrs. So na mayroon dong rason sa likod nito, ngunit hindi niya raw ito maaaring sabihin. Hindi mo maaaring sabihin dahil nagsisinungaling kasigaw naman ni Tianheng. Gaano raw ba karaming pera ang binigay ni Shin Lang? Tinakat daw ba siya nito? Napag-greet naman ng ngipin si Mrs. So nang marinig ito, at sumigaw na si Song Chong daw ay nagbibinata na, kaya nagiging curious daw ito sa mga babae. At pinagmasdan daw siya nitong maligo nung araw na yon. Ngunit, nagkataon daw na umuwi si Song Yi nung araw na yon, at nalaman ang ginawa ni Song Chong, kaya nagalit daw ito ng husto at sinipa si Song Chong sa kanyang lower body. Na siya namang ikinagulantang ni Song Yi, ikinainis ni Tianheng at ng Count, at ikinagulat ni Mulan at ng Countess. Bitch baliw ka na sigaw naman ni Song Yi, nababaliw na raw ito. Mrs. Song sambit naman ni Tianheng at nagsabing pinapayuhan niya raw ito na wag gumawa ng bagay na pagsisisihan niya sa bandang huli. Kung may nananakot daw sa kanya, magsalita raw ito. Ang envoy daw ng Lord Governor at ang Lord Prefect ay parehong narito, matutulungan daw siya ng mga ito. Idyot sambit naman ng City Lord at napasabi naman si Zhang Jin sa kanyang isip na napakapangahas naman daw ni Tianheng na gamitin ang kanyang ama at si Yan Wuji upang manakot ng mga tao, sino raw ba ito sa tingin niya? Maaaring ang kanyang ama raw ay seryoso at iba kumpara sa ibang mga officials, ngunit kailangan daw nitong maging mabait at maging caring sa mga commoners. Si Mrs. Song daw ay isang commoner na nawalan ng anak, Tianheng,
Ito raw ang nagdala ng sakunang ito sa sarili niya. Dahan-dahan namang gumapang si Mrs. Song patungo sa dalawang mataas na personalidad, yumukod, at nagsabing Lordships, pakiusap tulungan daw siya ng mga ito, pakiusap, humihingi daw siya ng tulong. Sininyasan naman ni Prefect Zhang ang kanyang mga tauhan, at agad namang inalalayan ng mga itong tumayo si Mrs. Song. Tiningnan sa mata ni Prefect Zhang si Mrs. Song, at nagsabing kung mayroon daw itong daing, magsalita raw ito. Sinabi naman ni Mrs. Song na pagkatapos daw nasipain at ma-injure ni Song Yi ang kanyang anak, sa totoo lang ayos lang daw ito. Ayon sa klinik ng Xuanwu City, ay wala daw sa panganib ang buhay nito. Ganun pa man, kailangan dong tanggalin ang mga itlog nito na magiging sanhi upang hindi na ito magkakaroon ng anak at ipagpatuloy ang kanilang family line. Nasa tabi daw siya ng kanyang anak upang alagaan ito sa loob ng ilang araw. Ngunit kahapon ng tanghali, ay puwersahan daw siyang pinauwi. At kaninang tanghali lang daw, ay umuwi si Song Yi upang sabihin sa kanya na patay na ang anak nila, ang anak niya, oo ang anak niya. At pagkatapos nun, ay paulit-ulit daw na sinabi sa kanya ni Song Yi na i-frame up si Shin Lang at sabihing pinatay nito sa sipa ang kanilang anak. At bukod pa dun, sinabihan din daw siya ni Tian Heng na akusahan si Shin Lang. At sinabi raw ni Tian Heng na kapag namatay na si Shin Lang, si Song Yi daw ay magiging mayor ng Hanshui Town. Nagsisinungaling siya sambit naman ni Tian Heng sa kanyang isip. Ang iba raw sa mga sinasabi nito ay totoo ngunit ang iba, ay purong kasinungalingan na napakahirap na i-reveal. Kaya lumuhad siya at nagsabing Lordship, malamang pinlano daw ni Shin Lang ang lahat ng ito. Ito raw ay isang napakasamang tao, siguradong ang lahat daw ng ito ay scheme niya lang. Napalingon naman ang tatlo kay Shin Lang at napashrug naman si Shin Lang na tila ba nagsasabing wala akong kinalaman dito. Liu Yan, sambit naman ni Prefect Zhang sa City Lord at nagsabing arestuhin niya raw ang dalawang ito. At inutusan naman ng City Lord ang kanyang mga tauhan na hulihin si Song Yi at Tian Heng. At si Mrs. Song, kailangang dalhin din daw nila ito upang mas maimbestigahan pa ito ng husto. At iyon na nga ang ginawa ng mga guard. Napatingin naman si Shin Lang kay Prefect Zhang at napasabi sa kanyang isip na wow mukha lang dong nag-order ito na arestuhin ang dalawang ngunit ang totoo, ito raw ay isa lamang damage control. Dahil kung magtatanong daw siya ukol sa instigation ni Tian Heng patungkol sa umano'y false accusations ni Mrs. Song patungkol sa kanya, mag-e-implicate lang daw ito sa Jin family at malalagay sila sa trouble. Ono sambit naman ni Mrs. Song sa kanyang isip. Mamamatay daw siya kapag dinala siya ng mga ito. Ngunit, biglang lumapit sa kanya ang Countess, pinunasan ang luha niya, nagbigay ng simpatya, nagsabing ang anak daw nito ay namatay, at inutusan niya ang mga guards ng Xuanwu Court na ilibing ang anak nito. At sinabi niya kay Mrs. Song na siya rin daw ay isang ina kaya naiintindihan niya raw ang sakit na pinagdadaanan nito. Ito raw ay nakatira sa hometown ni Shin Lang, kaya maiko-consider niya rin daw ito na kanyang tao. Kaya pakiusap manatili daw muna ito rito sa Xuanwu Court sa loob ng ilang araw upang maiwas ito sa anumang nakakatakot na mga bagay na maaaring makapag-endanger sa buhay niya, ano raw ba sa tingin ng Lord Prefect? Sige sambit naman ni Prefect Zhang at nagsabing maaari daw itong manatili rito. At sinabi niya kay Mr. Yan na medyo late na raw, ano raw ba kaya kung bumalik na sila sa city upang makapagpahinga? At sumang-ayon naman si Yan Wuji dito. Liu Huyan, tawag niya naman sa City Lord at nagsabing kailangang alamin daw nito ang buong katotohanan sa kasong ito para sa kapakanan ng lahat. Oo sagot naman ng City Lord at sumigaw na ikulong daw nila si Tian Heng at Song Yi, isasalang daw nila sa trial ang mga ito bukas. Count of Xuanwu. Sambit naman ni Prefect Zhang kay Count Jinzhou at nagsabing ang son-in-law daw nito ay napaka-impressive. At makikitang nagbigay galang si Shin Lang. Makalipas ang ilang sandali, ay lumipat ang eksena sa labas kung saan makikitang bumababa na sila sa hagdanan. Nagbigay galang si Count Jinzhou sa dalawa, at mapapansin namang nasa itaas pa sina Shin Lang, Tian Heng, at ang iba pa. At, makikitang binibigyan ng masamang titig ni Tian Heng si Shin Lang. Napansin naman ito ni Shin Lang at nagsabing Mr. Tian,
Bakit tinitingnan daw siya nito ng ganito? Napaka-creepy daw nito. Shin Lang, sa tingin mo ba nanalo ka na? Saad naman ni Tianheng. Hindi sagot naman ni Shin Lang. Hindi pa raw ito patay, kaya hindi pa raw siya nanalo. Ngunit, mayroon pa raw siyang bigger picture. Na siya namang naging dahilan upang tumawa ng malakas si Tianheng. Sinigawan niya si Shin Lang at nagsabing bigger picture, sino raw ba ang inaasahan nitong pumatay sa kanya? Ang City Lord, ang Lord Prefect. Hayaan daw nitong sabihin niya ito, kayang-kaya niya rong maglakad paalis ng kulungan sa loob lang ng 3 araw nang walang anumang guilt. Mag-ingat ka Mr. Shin, sigaw naman ng mga guards sabay dumog kay Tianheng. Idinagdag naman ni Tianheng na iha-handover niya raw sa iba ang kanyang mga gambling houses at pagkatapos nun, ay wala nang sagabal sa kanya. Gagamitin niya raw ang lahat ng kanyang oras, lakas, at ang lahat ng kanyang ability araw-araw para lang sa isang bagay, yun ay ang maghanap ng paraan kung paano niya ito mapapatay. Ngunit tiningnan lang siya ni Shin Lang, ngumisi, at nagsabing Tianheng, mamamatay na raw ito. Natigilan naman saglit si Tianheng nang marinig ito, at maya-maya pa, tumawa. Tinawag niyang brat si Shin Lang at nagsabing nangangarap daw ito ng gising. Mr. Shin sambit naman ng City Lord at nagsabing parang napakasigurado daw ng tunog nito, ngunit ang kaso daw na ito ay hindi pa nasasarado. At baka ipatawag niya raw ito bukas. At umalis na sila. Samantala, patuloy pa rin ang pag-chant ng mga member ng Black Clothes Gang. Maya-maya pa ay nagtanong ang City Lord kay Prefect Zhang kung ano na raw ba ang gagawin nila, ngunit, dumiretso lang ito at hindi umimik. Kaya hinabol ito ni City Lord Liu Huyan at nagsabing ito raw ay isang napakagandang pagkakataon, gamitin daw nila ang kasong ito sa kanilang advantage. Bigla namang huminto si Prefect Zhang, lumingon kay Tianheng, at nagsabing dapat hindi na lang daw ito pumunta rito ngayong gabi. Patawad saad naman ni Tianheng sabay luhod. At napasabi sa kanyang isip na pinlano niya raw na i-frame up si Shin Lang ngayong gabi. At since mayroon siyang grudge laban sa taong ito, ay dapat hindi na siya pumunta. Ngunit, hindi niya raw mapigilan ang sarili niya, talagang hindi. Ganun pa man, hindi pa raw siya natatalo, mayroon pa rin daw siyang chance upang mapatay ito. Kaya sumigaw siya at nagsabing Lordship, ito raw ay isang pambihirang pagkakataon. Maaari daw nilang patayin si Shin Lang at pabagsakin ang Jin family sa parehong pagkakataon. At ang susi ay ang asawa ni Song Yi. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay ipatawag ito, at may gawin kung ano upang baguhin nito ang kanyang testimony. Napatingin naman si Yan Wuje kay Tianheng, at sumakay na sa carriage. Ganito lang ba ang gusto mong mangyari? Sambit naman ni Prefect Zhang. Si Shin Lang daw ay mayroong bigger picture habang ito ay fixated pa rin sa stupid na kasalukuyang sandali. Sa tingin daw ba nito gusto lang itong talunin ni Shin Lang, pues nagkakamali daw ito dahil ang gusto ng taong yon ay ang patayin ito. Na siya namang ipinagtaka ni Tianheng at napasabi sa kanyang isip na ngunit sa pamamagitan ng pagbago sa testimony ng asawa ni Song Yi, madali lang daw siyang makakatakas dito kung ganoon ang gagawin niya. Pumasok na si Prefect Zhang sa loob ng carriage, at nagsabing patayin daw nito si Tian 13, at umasa na hindi pa huli ang lahat. Na siya namang ipinagtaka at ikinagulat ng dalawa. At sinabi ni Prefect Zhang sa kutsero na wag na raw silang pumunta sa Xuanwu City, babalik na raw sila sa Nujiang Prefecture. Masyado na bang huli ngayon? Sambit naman ng City Lord at napasabi naman si Tianheng sa kanyang isip na si Tian 13 daw ay ang kanyang pinagkakatiwalaan. Alam daw nito ang lahat ng kanyang sekreto, kaya kung tatry rin daw siya nito, at sumigaw si Tianheng na magmadali daw sila, magpadala daw agad sila ng mga tao upang patayin si Tian 13. Sa loob naman ng court ay sinabi ni Shin Lang na wala na rong oras para magpaliwanag, sumakay na raw sila sa kabayo at tinanong niya si Mulan kung magaling daw ba ito sa martial arts. Siyempre sagot naman ni Mulan. Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ang akala niya raw ay magiging humble ito. At nagtanong si Shin Lang kung kaya daw ba nitong ma-handle ang 3 waves ng mga fighters na ipapadala ni Liu Huyan, Zhang Jin, at Tianheng.
Siyempre sagot naman ni Mulan. Ganito siya kagaling, saad naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Pakiusap Mulan sambit naman ni Shin Lang at nagsabing kailangan niya raw ang tulong nito na magdala ng ilang tao upang puntahan si Tian 13 at iligtas ito ngayon din. Okay sambit naman ni Mulan sabay tali ng buhok. Napatingin naman si Shin Lang kay Mulan, at nagsabing teka lang, sasama din daw siya. Jin Hui, Jin Zong, Jin Cheng, sigaw naman ni Mulan at nag-utos na kunin daw nila ang pinakamahusay nilang kabayo at pumunta doon ngayon din. Yes Miss Jin sabay-sabay na sagot naman ng tatlo. Sinabi naman ni Shin Lang na hindi raw siya marunong sumakay ng kabayo. Maaari daw ba siyang sumakay kasama ni Mulan, pangako hindi raw siya manghihipo. Agad namang dinakman ni Mulan si Shin Lang, binuhat, inihagis sa kabayo, sumakay, at tumakbo na sila. Makikita naman ang ekspresyon ni Shin Lang, hindi niya raw alam na kayang tumakbo ng ganito kabilis ng mga kabayo. Mr. Shin sambit naman ni Jin Zong at nagsabing maaari daw nilang mailigtas si Tian 13 kanina pa kaya bakit ngayon lang daw sila pupunta doon. Napatingin naman si Shin Lang kay Jin Zong at napasabi sa kanyang isip na sa lahat daw ng nandito, ito raw ay ang pinakadam. Sinabi naman ni Jin Cheng kay Jin Zong na kung ang mga taong iyon daw ay hindi pipiliing pumunta doon upang patayin si Tian 13, ang rescue daw na gagawin nila ay magiging meaningless. Hindi raw nila makukuha ang loob ni Tian 13, upang bumaligtad laban kay Tianheng. Jin Cheng mahilig kang mag-show off ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip at nagsabing ito raw ay ang pangalawang pinakadam. Samantala, sa bahay ni Tian 13, ito ay ang pangatlong araw mula nung basagin ni Tianheng ang kanyang mga binti. At sa loob ng 3 araw na yon, kahit na isang beses, ay hindi niya pa isinarado ang kanyang mga mata. Ang mundo niya ay bigla na lang nagunaw, dahil ang tingin niya kay Tianheng ay parang kanyang ama, idol, at master. Noon ay sinubukan siyang i-recruit ni Zhang Jin at Liu Huyan, ngunit si Tianheng ang pinili niya. Dahil tinulungan siya ni Tianheng sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Lumalabas na si Tian 13 pala ay isang refugee, iniwan ang kanyang hometown at nakipagsapalaran dito sa Xuanwu City. At kinupkup na nga siya ni Tianheng. Ngunit nung binasag ni Tianheng ang kanyang mga binti para sa kapakanan ng mga gambling houses nito, ay biglang nawasak ang kanyang mundo. Sa sandaling iyon ay wala siyang anumang galit kay Shin Lang. Sinunod niya lang ang utos ni Tianheng, sinubukang patayin ang pamilya nito, na siyang naging dahilan upang ipabasag ni Shin Lang ang kanyang mga binti upang takutin ang iba. At actually hindi nag-comply si Tianheng sa request ni Shin Lang. Binisita nito si Tian 13, ipinagamot, at nag-iwan ng 100 gold coins sa mga magulang ni Tian 13. At bago siya umalis ay sinabi niya kay Tian 13 na wag daw itong mag-alala, ipaghihiganti niya raw ito, pupunitin niya raw ang brat na yon. Dahil tanging si Tian 13 lang daw ang makaka-inherit sa kanyang mantle. At ang lahat ng ginawang iyon ni Tianheng ay nagbigay ng kaunting comfort kay Tian 13. At napasabi sa kanyang isip na hindi raw gustong basagin ng kanyang foster father ang kanyang mga binti, hinding-hindi niya raw ito tatraidorin. Shin Lang, malamang pupunta ito rito upang pangakuan siya ng status at pera tama, at uutusan siya nito na bumaligtad kay Tianheng hindi raw ba, pues iyon daw ay hindi mangyayari. Siya raw ang magiging sampal sa pagmumukha nito at personal niya raw na duduraan ang pagmumukha nito. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nakatulog si Tian 13 sa loob ng 3 araw. At ilang sandali pa ay may maririnig na mga katok mula sa pinto. Shin Lang, sa wakas, sambit naman ni Tian 13 sa kanyang isip, at nagsabing siya raw ang magiging pinakamalakas na sampal sa pagmumukha nito. Ngunit, kasalungat sa inaasahan ni Tian 13, iba ang dumating. Ang mga ito ay nakamask ngunit nakikilala niya pa rin daw kung sino ang mga ito. Ito ay si Liu Chengren, nagtatrabaho para sa City Lord. At ang mga ito naman ay si Tian Yi at Tian Qi. Yi, Qi. Sambit naman ni Tian 13 at nagtanong kung ipinadala daw ba sila rito ni Tianheng upang patayin siya. Ngunit, wala siyang natanggap na reply. Na siya namang nagpa-frustrate kay Tian 13.
Fine sambit niya ngunit, wag daw nilang saktan ang kanyang mga magulang, wala rong alam ang mga yon. Patawad sambit naman ni Tianyi. Pinadala raw siya rito upang patayin ang buong pamilya ni Tian 13. Na siya namang ikinagulantang ni Tian 13. Bakit? Sigaw niya, gumapang, at nagsabing ngunit wala rong kinalaman ang mga yon. Ngunit malakas na sipa lang ang natanggap niyang reply na siyang nagpatilapon sa kanya. Kunin niyo sila, utos naman ni Tianyi. At makalipas ang ilang sandali ay hawak na nila ang mga magulang ni Tian 13. Pakiusap, wag mo akong patayin. Pagmamakaawa naman ng ama ni Tian 13, kailangan daw ng mag-aalaga sa anak niya. Patayin mo ako ngunit buhayin mo silang dalawa, sambit naman ng kanyang ina. Na siya namang dumurog sa puso ni Tian 13 at halos magpabaliw na sa kanya. Bakit? Bakit? Sinabi naman ni Tianyi na masyado raw itong maraming nalalaman, kung mabubuhay pa raw ito malalagay lang sa panganib ang buhay ng kanilang foster father, ayaw daw nilang mag-take ng risk. So, ako lang pala ang nag-iisang loyal, sambit naman ni Tian 13 sa kanyang isip. Ang akala niya raw ay cool siya, ngunit lumalabas na siya raw pala ay isa lamang fool. Ha! Foster father! Father! Ha! Ha ha! At tumawa siya ng napakalakas. Alright, sambit naman ni Tianyi at nagsabing ngayon, ipadala na raw nila ang kanilang bro at pamilya nito sa impyerno. Agad namang humawak si Tian 13 sa kumot, inihagis, sumugod, inatake ang isang member, ngunit agad din siyang natamba dahil sa kanyang injury. Na siya namang nagbigay ng pagkakataon kay Tianyi upang tusukin ng blade ang binti ni Tian 13. 13. Sambit naman ni Tianyi at nagsabing bakit pinilit daw siya nito na gawin ito. At napasigaw naman ang ama ni Tian 13. Sinabi naman ni Tian 13 na alam niya raw na hindi niya maililigtas ang kanyang mga magulang considering ang kanyang kasalukuyang estado. Ganun pa man, kailangan niya pa rin dong sumubok. Dahil kung hindi, tiyak na hindi siya makapagpapahinga sa kapayapaan kahit na mamatay pa siya. Agad namang lumapit ang mga magulang ni Tian 13 at nagmakaawa kay Tianyi. Shin lang, sambit naman ni Tian 13 sa kanyang isip, ganito rin daw ba ang naramdaman nito nung pinagtangkaan niya ang pamilya nito, hindi na raw nakapagtataka na ni-risk nito ang kanyang buhay mapunta lang sa Jin family. Die in peace, sambit naman ni Tianyi sabay tutok ng espada sa leeg ng ina ni Tian 13, at tumalsik ang dugo. Ngunit, makikitang nanlaki ang mata ni Tianyi, may dumaan na buhok sa kanyang paningin, at makikitang naputol ang kamay niya na may hawak ng blade. Mapag-aalamang ito pala ay si Mulan, at inaatake niya na ang iba pang mga members ng Black Clothes Gang na siyang naging dahilan upang maputol ang mga kamay ng mga ito. Napasabi naman si Tianyi sa kanyang isip na ito raw ay si Jin Mulan, ang daughter of Xuanwu, at ang pinakamagandang babae sa buong Xuanwu City. Mukhang napakabata pa raw nito, kaya paano raw nangyaring ganito ito ka-skilled sa martial arts. Natatakot daw siya na tanging ang kanilang foster father lang ang mayroong kakayahang labanan ito. Samantala, makikita namang sumisilip si Shin lang mula sa pinto. What the heck, napakabilis niya, ni hindi niya raw nakita kung ano ang ginawa ni Mulan. Honey, sambit niya at nagsabing wala raw siyang nakita. Maaari niya raw ba itong ulitin, na siya namang nagpa-flinch sa mga members ng Black Clothes Gang. At napasabi si Shin lang sa kanyang isip na hindi niya raw alam na ganito pala ka-amazing si Mulan, ito raw ay isang pleasant surprise. Sinabi naman ni Shin lang kay Mulan na kayang-kaya niya raw palang mag-isa ang mga ito, kaya bakit dinala pa raw nito ang tatlo. Ngunit, tinitigan lang siya ni Mulan. Well, sambit naman ni Shin lang at napasabi sa kanyang isip na naiintindihan niya na raw. Hindi raw nito kailangan ng tulong, ngunit kailangan daw nito ang tatlong ito para sa kanyang proteksyon. Honey, bubugbugin mo ba ako kapag nag-argue tayo balang araw, dagdag pa ni Shin lang. Honey, maaari daw ba siyang humiling ng isang bagay, kapag ka nagalit daw ito sa kanya balang araw at gusto siya nitong bugbugin, pakiusap bigyan daw siya nito ng warning upang makatakbo siya. Makikita naman ang reaksyon ng tatlo, at napabaling naman ng tingin si Mulan. Honey, dagdag pa ni Shin lang at nagtanong kung ligtas na raw ba nakausapin niya ang mga ito banda doon, oo, sagot naman ni Mulan.
Maya-maya pa ay humakbang pasulong si Xinlang, umubo ng kaunti, at nagsabing bumalik daw sila kay Tianheng at sabihang maghanda na itong mamatay. At also, sabihin din daw nila kay Liu Huyan at Zhang Jin na imbitahin siya kung bibigyan na nila ng death sentence si Tianheng, hindi pa raw siya nakakakita ng taong pinugutan ng ulo buong buhay niya. Napasabi naman si Tian Yi sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na ganito ka-ruthless si Xinlang. Kapag nakuha daw nito si Tian 13, malalaman na raw nito ang lahat ng kanilang mga sekreto. At kapag ka nagkaganon, ang kanyang foster father ay magiging big trouble para kay Liu Huyan. Kaya wala na raw kina Xinlang at Liu Huyan ang makakapayag na mabuhay pa si Tianheng. Tiyak na mamamatay daw ang kanyang foster father. Lumapit naman si Xinlang kay Tian 13 at nagsabing kukunin niya raw ito. May problema daw ba sila patungkol dito, at makikitang hindi nakaimak ang dalawa. Sinabi naman ni Xinlang na alright makakaalis na raw sila ngayon, at wag daw nilang kalimutan na i-deliver ang kanyang mensahe. At by the way matindi raw ang pagdudugo ng mga kamay nila, umaasa daw siya na makakabalik pa sila doon ng buhay upang ma-deliver ang mensahe niya. Go fuck yourself you bastard, inis na sambit naman ni Tian Yi sa kanyang isip. Kayang-kaya niya raw itong patayin sa kabila ng kalagayan niya ngayon kung hindi lang nito kasama si Mulan. Let's go, sambit niya at lumabas na sila. Ngunit, paglabas nila ay nagulantang sila sa kanilang nakita. Nagkalat na pala ang mga bangkay ng mga kasamahan nila sa labas. Napamura si Tian Yi at napasabi sa kanyang isip na mukhang nasangkot daw sila sa isang napakalaking trouble, katapusan na raw nilang lahat. At pag-alis ni Tian Yi kasama ang kanyang mga kasamahan, ay naiwan si Tian 13 sa loob kasama ni Xinlang. At dito ay hinawakan ni Xinlang ang blade na nakabaon sa binti ni Tian 13, ngunit hindi niya ito mahugot, napakalalim daw ng pagkakabaon nito. Napatingin si Mulan sa kanya, at agad namang nagpakitang gilas si Xinlang. Hay, sa wakas sambit niya. Napalingon si Tian 13 sa kanya, at napasabi sa kanyang isip na nagtataka daw siya kung ano ang ibibigay ni Xinlang upang makuha ang loyalty niya. Malamang ito raw ay mga gold coins, posisyon, mga pangako, ganun pa man hindi na raw kailangang gawin pa yun ni Xinlang, nakahanda na raw siyang mag-pledge ng loyalty dito. Kaya umikot siya, humarap kay Xinlang, yumukod, umiyak, at napasabi sa kanyang isip na sinubukan daw siyang patayin ng kanyang foster father, ngunit iniligtas siya ni Xinlang. Magiging loyal na raw siya kay Xinlang magmula ngayon. Oh, umiiyak ka pa rin, mukhang talagang hindi mo gustong gawin ito, sambit naman ni Xinlang. Pinahiran naman ni Tian 13 ang kanyang luha, yumukod, at tinawag na master si Xinlang. Good, sambit naman ni Xinlang at nagsabing magmula ngayon, tatawagan niya na raw itong Xin-Shisan, kalimutan na raw nito ang dati niyang pangalan. Dahan-dahan namang iniangat ni Tian 13 ang kanyang ulo, at sumagot na yes master. At sa gabing ito, naging Xin-Shisan na ang pangalan ni Tian 13, at siya'y naging loyal servant na ni Xinlang.